Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. At Seaman First Alvin A. Sabanal, Philippine Navy, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondent sa loob ng linggong ito. Isang minor de edad na babae ang na-rescue ng Regional Anti-Cybercrime Unit 2 sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya matapos maging biktima ng pananakot online. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Mary Grace Artezuela. Na-rescue ang isang minor de edad na babae sa isinagawang joint rescue operation ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 2 katuwang ang Dupax del Norte Municipal Police Station at Dupax del Norte Municipal Social Welfare and Development Office sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Christopher N. Luyon nitong ika-13 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Sa isinagawang cyber patrolling ng Regional Anti-Cybercrime Unit 2 natunton ang kinaroroonan ng nasabing minor de edad. Nakipag-ugnayan ang mga otoridad sa barangay upang makausap ang biktima. Dito na ibinunyag ng minor de edad na nagpadala ito ng kanyang larawan sa suspect gamit ang Facebook. Kasunod nito, inedit ito ng suspect na naging hubot-hubad na larawan ng biktima. Dito na siya binantaan ng suspect at hinikayat na ipadala ang kanyang kompletong address. Patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng suspect para managot sa batas. Ang nasabing minor de edad ay nasa kustodiya ngayon ng Municipal Social Welfare and Development Office, Dupax del Norte para sa assessment and evaluation process. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artezuela, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artezuela. Isang estudyante na binaril sa St. Paul University sa lungsod ng Tuguegarao City ang kaagad na nirespondihan ng tauhan ng Tuguegarao PNP. Nakibalita dyan si Patrolwoman Juliet Dayag. Nasubok ang bilis ng pagresponde ng mga tauhan ng Tuguegarao Component City Police Station nang makatanggap ng impormasyon sa isang college student sa isang pribadong paaralan sa lungsod ng Tuguegarao ang pinagbabaril sa parking lot ng kanilang paaralan. Ayon sa ulat ng Tuguegarao Component City Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Richard Argatan, Hepe, ang biktima ay si Althea Mendoza, 20 years old at third-year medtech student ng St. Paul University. Isinalaysay ni Police Lieutenant Colonel Gatan kung ano ang kanilang mga naging hakbang upang agad na mahuli ang suspect sa mamamaril sa loob ng nasabing paaralan at kinilalang si Christian Rafael Ramos ang suspect. Yes, last November 13 at exactly 5:33 PM, so nangyari nga yung pamamaril doon sa may
loob ng parking lot of St. Paul University. And upon learning po sa incident, immediately na-inform ko ang ating Tactical Operation Center and disseminated yung incident. So pinatakbo natin ang pinakamalapit na police natin doon sa area. Pinapunta natin ang SWAT natin, riders natin, para ikutin yung buong vicinity ng St. Paul at baka hindi pa nakatakbo yung ating suspect. And pinalockdown natin ang buong Tuguegarao through checkpoints sa 3 boundaries natin. Pinuntan ko din mismo yung incident at immediately na-identify natin yung getaway vehicle ng suspect at binato natin sa lahat ng ating patrollers, sa lahat ng ating kapulisan sa buong Tuguegarao. And pinaghanap nila during that time yung nasabing sasakyan. So yun yung initial na nangyari dun sa mga action taken natin dun sa incident na yun. And I think wala pang isang oras, immediately yung father niya, sinurrender nung father niya yung suspect sa ating police station. Upang masiguro na hindi na mauulit ang ganitong pangyayari sa lungsod, mas mahigpit na police visibility at patrolling ang naging hakbang ng Tuguegarao PNP. Samantala, nakapag-bail naman ang suspect para sa pansamantalang kalayaan. Na-filean siya ng frustrated murder and yung violation ng gun ban natin, yung BP 881, the Omnibus Election Code. So, na-file yung dalawa na yun and immediately post bail po itong natin ng ating suspect with a total amount of 236,000. May release order siya galing sa judge. So, what we have done is i-release siya dahil nakapost naman po siya ng bail. Ito naman ang iniwang mensahe ni Police Lieutenant Colonel Gatan sa komunidad. Sa ating mga kababayan, yun nga po yung paulit-ulit kong ina-appeal sa inyo na sana maging sensitive po tayo sa lahat ng mga pinupost natin. And sa ating mga school naman, paigtingin po natin ang security ng ating mga paaralan. And sa mga parents po na nakikinig, tignan po natin ang ating mga anak at kung hanggat maaari po, kausapin natin sila. Sa lahat po, kung may mga ganitong situations or any situation na nakikita nyo, pwede pong pagbigayin nating alam sa ating kapulisan through our hotline po. Maraming salamat po at God bless po sa lahat. Samantalang biktima naman ay stable na at nagpapagaling sa isang pribadong ospital dito sa lungsod. Nasusubok ang agarang responde ng kapulisan subalit hindi pa patinag ang hanay na magampanan ang sinumpaang tungkuling maglingkod at magserbisyo sa bayan upang mapanatili ang kaayusan ng komunidad. Mula dito sa Tuguegarao City, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolwoman Dayag, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dayag. Kamakailan ay marami sa ating mga officer ang napromote. Kabilang nga dyan si Police Major General Sidney Hernia, ang direktor ng PNP Anti-Cybercrime Group sa mga bagong napromote na Star Rank Officer. Tunghayan ang nasabing kaganapan mula kay Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Isa si Police Major General Sidney S. Hernia, direktor ng PNP Anti-Cybercrime Group sa mga opisyal ng PNP na bagong na-promote bilang Police Major General nitong ika-16 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Si Police Major General Hernia ay Philippine Military Academy graduate batch 1992 at itinalaga bilang direktor ng PNP ACG noong ika-17 ng Marso taong kasalukuyan. Nagsilbing Director ng Police Regional Office Mimaropa si Police Major General Hernia ng mahigit 1 taon bago siya itinalagang Director ng ACG. Samantala, matagumpay na ginanap ang donning of ranks ng mga bagong promote na opisyal sa PNP Multipurpose Center sa Camp Crame, Quezon City nitong ika-16 din ng Nobyembre. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Isang lalaki sa San Carlos City, Pangasinan, arestado sa mahigpit na pinatutupad na checkpoint operation dahil sa kaso nitong paglabag sa Comelec gun ban. Narito ang report ni Police Staff Sergeant Robert Basan Abilia Jr.
Alas 2:30 ng madaling araw nang magsagawa ang San Carlos PNP ng checkpoint operation sa Barangay Turak, San Carlos City, Pangasinan na pinamunuan ni Police Major Resty Bentinilla, Deputy Chief ng nasabing himpilan dahilan upang maaresto ang isang lalaki na nakilala sa pangalang Aldrin, isang mekaniko, 37 years old, may asawa, tubong Baknotan, La Union at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Padilla, San Carlos City, Pangasinan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jose L. Abaya II, Chief of Police ng San Carlos City Police Station, habang nagsasagawa ng checkpoint ang mga kapulisan sa Barangay Turak, nakita nila ang suspect na papalapit lulan ng kanyang sasakyan, kaya pinara nila ito upang magsagawa ng routine check. Pero imbes na huminto ang suspect, binaliwala niya ang mga pulis at binangga ang mga checkpoint signage na dahilan upang masira ang mga ito. Mabilis na pinatakbo ng suspect ang kanyang sasakyan, ngunit nahabol siya ng mga kapulisan ng San Carlos City. Nakuha sa suspect ang isang kalibre 38 na baril na nakasukbit sa kanyang baywang dahil sa isinagawang body search. Nakuha din sa kanyang sasakyan ang isang camouflage tactical sling bag na may lamang granada, isang cellphone, 6 na caliber 5.56 live ammunition, 2 caliber 9mm live ammunition, mga pera at identification cards na pagmamay-ari ng suspect. Ang suspect ay nahaharap sa kasong malicious mischief, violation of COMELEC gun ban in relation to RA 10591 at RA 9516 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Abella Jr. Isang sikyong na nakabaril ng street dweller ang huli na ngayon ng mga tauhan ng Southern Police District. Ito ay matapos umanong pagtulungan siyang bugbugin sa isang convenience store. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Mary Tony Veva. Dahil sa hindi pagkakanawaan ay nauwi ang diskusyon sa pamamaril ng security guard sa isang street dweller sa isang convenience store sa kahabaan ng General Luna Street, Barangay Poblacion, Makati City. Kinilala ni Police Colonel Edward M. Cutiyog, Chief of Police, ang suspect na si June, 23 anyos na residente ng Backside Street, Aglipay, Mandaluyong City. Base sa investigasyon, habang naka-duty ang suspect, pinagalitan ng biktima dahil sa illegal na pamamahala sa parking slot ng nasabing convenience store. Nauwi sa mainitang pagtatalo na nagresulta sa suntukan, tumulong ang kaibigan ng biktima na bugbugin ang suspect dahilan para bumunot ng kanyang service firearms at binaril ang biktima na tumama sa likod na bahagi ng kanyang katawan. Karoon sila ng altercation sa isang illegal parking attendant. Dahil ito pong suspect natin ay isang security guard sa convenience store na yon. And then sinita niya itong suspect natin. So nakaroon sila ng misunderstanding. And then pumunta itong complainant natin, naghanap ng kasama at saka pinuntahan itong suspect natin na security guard. So dahil sa takot, binaril niya itong isang parking attendant. So kinausap po ng ating kapulisan, and then from there nag-surrender po itong security guard, and then sinurrender din niya yung kanyang baril na ginamit. So ang ating biktima is in stable condition na, and then we already filed a case ang frustrated murder sa ating security guard. Narecover ang 38 kalibre ng barel na inisyu sa kanya. Kargado ito ng 3 bala at nakuha rin ang 2 basyo na ginamit sa pamamaril. Stable na ngayon ang lagay ng biktima habang mahaharap sa kasong paglabag ng frustrated murder ang suspect na ngayon ay nasa himpilan na ng Makati City Police Station. Ito po ang masasabi natin sa ating suspect is huwag tayong mainitin yung ulo. Kasi nakikita natin na kapag medyo stress tayo at mainitin tayo, doon nakakaroon ng misunderstanding. So mahunahan po tayo at huwag masyadong agresibo na ganyan, kasi nakikita mo na ayun, sila nga ang nag-provoke sa'yo, pero imbis na ikaw ang agrabyado, ikaw tuloy ang naging suspect, kasi dahil sa hindi mo maano yung stress sa'yo dahil sa ginawa nitong suspect na baril mo, ikaw tuloy ang nagiging suspect sa krimen na ito. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Tony Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Veva. Mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa drug bust operation ng Bingawan PNP sa Iloilo, habang tiklo naman ang high-value drug suspect sa nasabing operasyon. Patrolman Brent Marks Ngayaan, ibalita mo.
Sa mas pinaigting na laban kontra iligal na droga ng Police Regional Office 6, nagresulta sa pagkakumpiska ng tinatayang 335 gramo ng hinihinalang shabu ang ikinisang drug bypass operation ng Bingawan PNP sa Barangay Poblasyon, Bingawan, Iloilo. Nito lamang ika-19 ng Nobyembre 2023. Alas 2 ng hapon ng ikasaang drug bypass operation ng mga tauhan ng Bingawan Municipal Police Station Drug Enforcement Team kasama ang Provincial Drug Enforcement Unit ng Iloilo Police Provincial Office. Kinilala ni Police Lieutenant Ryan Chris Inot, Officer in Charge ng Bingawan PNP, ang subject ng nasabing bypass na si alias Pitpit na itunuturing na high-value individual drug personality. Ang nasabing operasyon ay nagresulta sa matagumpay na pag-aresto sa suspect matapos itong magbenta ng halagang 20,200 pesos na pinaniniwalaang shabu sa nagpanggap na police pusher buyer. Sa pagkahuli sa suspect ay na-recover din sa kanya ang dagdag na 14 na pakete ng pinaniniwalaang shabu, bypass money at iba pang non-drug items. Lahat ng droga na kumpiska ay tumitimbang ng humigit kumulang 335 grams at may tinatayang halaga na umaabot sa 2,414,000 pesos. Ang suspetsado ay kasalukuyang nasa pangangalaga na ng Bingawan Municipal Police Station upang harapin ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pahayag naman ni Pro 6 Top Cop na si Police Brigadier General Sidney N. Villaflor, kanyang sinabi na magpapatuloy ang pagtutulungan ng kapulisan at ng mamamayan sa laban kontra iligal na droga para sa ligtas at magandang kinabukasan ng mga kabataan. Mula dito sa lungsod ng Iloilo, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Brent Marks Ngayaan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Ngayaan. 2 kalalakihan ang arestado ng PNP Maritime Group dahil sa iligal na pangingisda sa Marine Protected Area sa Davao del Sur. Ang detalye ng balita mula kay Patrolman Jano J. Santos. Arestado ng mga tauhan ng Davao del Sur Maritime Police Station ng isang lalaki matapos mahuling nangingisda sa isang marine protected area. Ito lamang ika-12 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Naaktuhan ng mga tauhan ng nasabing istasyon ng suspect habang ito ay nangingisda gamit ang improvised spear o pana sa Malalag Fish Sanctuary na isang marine protected area sa ganap na alas 3 ng madaling araw ng nasabing petsa. Kinilala ang mga naarestong suspect na sina alias Marvin at Richard, pawang mga residente ng Malalag, Davao del Sur. Ang mga suspect ay maharap sa kasong paglabag sa Section 101, Fishing in Marine Protected Areas, Fishery Reserves, Refuge and Sanctuaries ng RA 10654 o ang Act to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. Ang mga suspect ay dinala sa opisina ng Davao del Sur MARPSTA para sa kaukulang dokumentasyon matapos ito ay dinulog sa BFAR Adjudication Board ng kaso para sa tamang disposisyon. Mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pangingisda sa mga Marine Protected Area o MPA. Ang Marine Protected Area ay ang mga marine area na inilaan ng batas kung saan pinoprotektahan ng kabuuan o bahagi ng isang dagat upang mapangalagaan ng mga mahalagang marine at coastal ecosystem. Mula rito sa tanggapan ng Marino Police, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Gino J. Santos, para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Santos. Isang lalaki ang arestado ng PNP ECG Regional Anti-Cybercrime Unit 8 dahil sa kasong cyber libel. Patrolman Mary Grace Artesuela sa report. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 8 Tacloban City, inaresto ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 8 ang isang lalaki sa San Jose, Tacloban City nitong ika-15 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Inakusahan ng suspect ng kasong cyber libel sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil umano sa pagpost nito ng hindi totoo at mapanirang aligasyon sa Facebook laban sa biktima. Pansamantalang nasa kustodiya ng Tacloban City Police Station 1 ang suspect at nakatakdang magpiyansa ng 10,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artesuela, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artesuela. Smuggled na sigarilyo ang nasabat ng PNP Maritime Group sa Quezon, Palawan. Bunga ito ng kanilang mas maigting na operasyon. Ang detalye ng balita ibabahagi ni Patrolman Jano J. Santos.
Arestado ang dalawang lalaki matapos makuhanan ng hinihinalang smuggled na sigarilyo sa Sitio Odong, Barangay Panitian, Quezon, Palawan, dito lamang 12 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Nakatanggap ng impormasyon ng mga tauhan ng 2nd Special Operations Unit ng Maritime Group kaugnay ng mga illegal na smuggled na sigarilyo na ibabiyahe mula sa nabanggit na lugar. Agarang nagkasa ng joint law enforcement operation ng nasabing unit na nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang suspect na kinilala sa alias na Abay at Omar, pawang mga residente ng Quezon, Palawan. Walang naipakitang kaukulang permito dokumento ang mga suspect sa mga sigarilyo na kanilang dala. Umabot sa 155 rim ng samut-saring smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng halos 50,000 piso ang nakumpiska ng mga operatiba. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 13, Liability of Retailers and Sellers ng RA 10643 o ang Graphic Health Warnings Law in relation to RA 9211 o ang Tobacco Regulation Act of 2003 at sa Section 1401 Unlawful Importation and Exportation ng RA 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Mula rito sa tanggapan ng Maritime Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Gino J. Santos, para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Santos. Most wanted person kalabuso sa Manhunt Charlie Operation ng PNP HPG sa Baay City, Negros Oriental. Ang ulat mula kay Master Sergeant Ivy Taganas. Timbog ang top 8 most wanted person provincial level sa ikinasang intelligence-driven manhunt operation ng mga tauhan ng Highway Patrol Group Negros Oriental kasama ang 1st Provincial Mobile Force Company at mga tauhan ng Baay City Police Station nitong nakarang araw. Arestado ang suspect na si alias Dariel Quinta, 18 taong gulang at residente ng Barangay Katagahan, Baay City, Negros Oriental sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong karnaping na nilagdaan ni Honorable Maria Mayla Rey Santos Orden noong October 26, 2023 ng Branch 63 ng Regional Trial Court Bayawan City, Negros Oriental na may nirekomendang piyansang 300,000 piso. Hindi na pumalagpa ang suspect sa mga kapulisan at binasaan siya ng kanyang karapatan sa mga salitang kanyang nauunawaan. Asahan niyong magpapatuloy ang mga operasyon ng Highway Patrol Group kontra karnaping at pagtugis sa mga kilalang most wanted suspects sa nasabing rehiyon. Nakapiit ngayon ang suspect sa Baay City Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang hinihintay ang pagharap sa korte. Sa anumang katanungan, reklamo o impormasyon, ang himpilan ng Highway Patrol Group ay laging bukas upang kayo tulungan. Kami, ang Guardians of the Highways, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG na mula sa serbisyong nagkakaisa. Para sa ibang balitang dala ng serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Ivy Taganas para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Master Sergeant Taganas. Mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska sa isang ginang na target ng PNP sa drug buy-bust operation sa Mandaue City. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolman Edmerson Lapitan. Imas rehas ngayon ang 37 anyos na ginang makarang maaresto at makumpiskahan ng libu-libong halaga ng iligal na droga sa buy-bust operation na inilunsad ng matauhan ng Police Station 5 ng Mandaue City Police Office sa Purok Tambis, Barangay Umapad, Mandaue City, Cebu. Kinilala ni Police Major Erwin B. Abrasado, Station Commander, ang akusado na si Lina, residente ng Barangay Babag 2, Lapu-Lapu City. Dakong alas 11:30 ng gabi, Biyernes, nito lamang nakaraang linggo nang mailunsad ang operasyon kung saan nasamsam ng nasa 25 gramo ng hinihinalang shabu na umabot ang halaga sa 170,000 peso. Na-recover rin mula sa suspect ang ginamit na buy-bust money. Ang mga nakumpiska na ebidensya ay agad naman na isinumite sa forensic unit para sa eksamasyon habang ang suspect na nasa kustodiya ngayon ng istasyon ay sasampahan ng makaukulang reklamo sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Central Visayas, ako inyong Police News Network Correspondent Patrolman Edmerson Lapitan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Lapitan. 3 araw na tigil pasada ang isinagawa ng grupong piston sa iba't ibang parte ng distrito sa Kamaynilaan. Ang buong detalye mula kay Patrolman Simeon Bismonte. Ito po kami to monitor the situation. To ensure din the safety ng ating mga riding public. Kung may hinaharas ba ng mga rallyista yung ating mga
bibiyahe, may mga libre sakay sila. Ay galing din po kami ng Maynila, ganun din po. Handa rin po sila sa mga any eventualities ng mga tigil pasada. Meron po silang pin-provide na bus para sa libre sakay. Ganun din po dito sa Caloocan. Sa patuloy na pakikipagtulungan ng kapulisan sa mga ahensya na umaalalay at nagbibigay ng aksyon sa mga pangangailangan ng sambayanan, ang kapulisan ng National Capital Region Police Office katuwang ang mga ahensya na nagtataguyod ng katahimikan, kaayusan at seguridad. Tayo'y nakiisa sa ating mga mamamayan na magbigay ng libreng sakay sa mga na-stranded na commuters sa unang araw ng tigil pasada sa Metro Manila. Kasabay ng tigil pasada na isinagawa ng grupong Piston o pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide. Ang isa pang transport strike ngayong Lunes, November 20 upang iprotesta ang deadline ng gobyerno sa Disyembre 31 para sa kanilang pagsasama-sama sa mga kooperatiba sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ang 3 araw na transport strike ng Piston ay isang malinaw na indikasyon na maraming mga jeepney driver at operator ang tutol sa konsolidasyon dahil wala pang 60% ng mga traditional na jeepney ang sumali sa PUVMP. Iginiit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi nilayon ng programa na i-phase out ang mga iconic na jeepney, ngunit nilalayon sa pinakamababa i-upgrade ang mga bahagi nito upang maging environment friendly, ngunit ang grupong Piston ay hindi kumbinsido. Sabi ko po kasi sa tigil pasada ngayon, yung pinaglalaban pa rin po namin na no phase out. Kaya ako bumiyahe kasi may pamilya rin ako. Yun, number 1 yun. Kaya di po kami nakailaw, sir. Kailangan po namin ng pera eh. Kung kasama kami sa kanila, ano yung kikitain namin, di ba? Mahirap para sa amin kung wala kami masakyan kasi hindi kami makakapunta dun sa aming paputulungan. Kaya kailangan talagang mayroong fit para mapadali kaming pumunta dun sa lugar. Patuloy na pagsisikapan ng kapulisan ng National Capital Region katuwang ang mga ahensyang tumutugon sa mga pangangailangan ng bawat mamamayan na siguraduhin na ang serbisyong de kalidad ang laging maibibigay upang ating matugunan ang kanilang mga pangangailangan para sa serbisyong nagkakaisa. Tatak Bayaning Police, Tatak NCRPO. Mula dito sa Caloocan City, ako inyong Police News Correspondent, Patrolman Simeon Mabuti Bismonte, alagad ng batas na gataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Bismonte. Mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu ang nasabat mula sa sospek sa isinagawang buy-bus operation ng PNP sa Barangay Mantuyong, Mandaue City. Patrolman Edmerson Lapitan, ibahagi mo. Timbog ang suspect sa drug bust operation ng kapulisan ng Mandaue City Police Office matapos makumpiskahan ng pinaghinalang shabu na tumitimbang na nasa 50 gramo na nagkakahalaga ng 340,000 peso sa Mandaue Causeway, Barangay Mantuyong, Mandaue City. Sa operasyon na pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Wilfredo E. Alarcon Jr., Chief City Intelligence Unit at City Drug Enforcement Unit ng Mandaue City Police Office, naaresto ang target ng operasyon na kinilalang si Owe pasado alas 2 ng madaling araw noong Huwebes. Maliban sa illegal na droga, nakumpiska pa sa operasyon ang nagamit na buy-bus money at ilang drug paraphernalias. Nakakulong na ang akusado sa impilan ng istasyon at naharap sa makaukulang paglabag sa illegal na droga. Mula dito sa Central Visayas, ako inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Edmerson Lapitan. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Lapitan. Arestado ang 43 anyos na lalaki matapos makuhanan ng ilang sakit ng sabu sa sinagawang search warrant operation ng Cagayan de Oro PNP. Patrolman Edwin Bares sa report. Arestado ang isang 43 anyos na lalaki matapos magawa na ng ilang sachet ng shabu sa sinagawang search operation nitong 18 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Bandang alas 10:56 ng gabi ng ikasang operasyon ng Drug Enforcement Unit ng Police Station 7 Cagayan de Oro City Police Office sa Zone 10 Block 26 Kalaanan, Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Yan Yan, 43 anyos at residente ng Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City.
Nakuha mula sa sospek ang mahigit kumulang 10 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos, isang unit ng cellphone ng may extra battery at 21 peso coins na pera ng sospek. Kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng sospek. Mula dito sa Campo Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Huli ang isang top 1 regional most wanted person at dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa Barobo, Surigao del Sur. Patrolman Marcelino Termenes, ibahagi mo. Inaresto ng 14th Special Action Company 1st Special Action Battalion PNP SAF ang top 1 most wanted person at dating CTG member sa Barobo, Surigao del Sur. Sa koordinasyon ng Regional Intelligence Division 13, Provincial Intelligence Unit, Surigao del Sur Provincial Police Office at Barobo Municipal Police Station, na isagawa ang Joint Law Enforcement Operation sa pamamagitan ng pagserbisyo ng warrant of arrest na nagresulta sa pagkakaresto sa top 1 regional level most wanted person na sangkot sa 8 focus crimes at dating CTG member at Vice Commander ng Regional Centro de Gravidad Southland Northeastern Mindanao Regional Committee at sa Purok 2, Barangay Dughan, Surigao del Sur. Ang warrant of arrest para sa kasong destructive arson at kidnapping and serious illegal detention na walang piyansang inirekomenda ay inisyo ni Honorable Fernando R. Fundalan Jr., Acting Presiding Judge ng Bayugan City, Agusan del Sur noong January 30, 2020. Kasalukuyan ng nasa Barobo Municipal Police Station ang inaresto para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. At mula dito sa tahanan ng inyong tagaligtas na inyong maaasahan anumang oras, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Marcelino Termenes, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Termenes. Nagsagawa ng bloodletting activity ang mga tauhan ng Police Regional Office 10 sa Camp Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City. Ang ulat kay Patrolman Joel Subsuban. Nagsagawa ng bloodletting activity ang Police Regional Office 10 na pinangunahan mismo ni Police Brigadier General Ricardo G. Layog Jr., ang butihing Regional Director ng Police Regional Office 10 dito mismo sa Campo Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City nitong Nobyembre 21, 2023. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni Police Brigadier General Ricardo G. Layog Jr., Regional Director ng Police Regional Office 10, Station Chief ng Bohol Maritime Police Station, katuwang ang Northern Mindanao Medical Center sa pamumuno ni Dr. Ryan C. Lim at iba pang mga voluntaryong blood donor. Ayon kay Police Brigadier General Layog Jr., sa naturang aktibidad ay nakakalap ng mga unit ng dugo. At bilang pagkilala sa mga nakilahok ay binigyan ng sertipiko ang mga nag-donate ng dugo pagkatapos ng aktibidad. Layunin ng PNP at NMMC na makalikom at mapunan ang kakulangan ng supply ng dugo na kailangan ng mga mamamayan na may malubhang karamdaman na nangangailangan ng dugo upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Mula dito sa Ilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joel Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Subsuban. Dalawang individual ang kalaboso ng makuhana ng marijuana sa isinagawang buy-bust operation ng Manila Police District sa Tondo. Ang ulat mula kay Corporal Sheena Marita po. Arestado ang dalawang lalaking suspect makaraang nasakote sa pinaigting na routine patrolling ng Manila Police District or MPD sa Tondo, Maynila. Kinilala ng Raksabago Police Station 1 ng MPD ang mga suspect na sina Ignacio alias OG, 19 na taong gulang, na miyembro ng kilabot na Sputnik Gang at kasama nito na si J-Boy alias Jonjon, 34 na taong gulang, truck driver, miyembro ng BCJ Gang na pawang mga naninirahan sa Tondo. Nang masita ang dalawa ng mga otoridad ay tumambad sa kanila ang isang paper bag na bitbit ni alias OG na naglalaman ng isang bloke ng pinatuyong dahon ng marijuana at nakakumpiska sa kasama nito na si alias Jonjon ang dalawang pakete na naglalaman rin ng pinatuyong dahon ng marijuana.
Kasalukuyan namang nakakulong sa naturang presinto ang dalawang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Section 11, Article 2 of RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Police Corporal Sheena Marita po, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Tapo. Tiklo ang top 1 most wanted person ng municipal level ng Maragondon, Cavite, matapos madakip ng mga tauhan ng Maragondon Municipal Police Station. Patrolman Lovimir Julian, ibahagi mo. Nadakip ang top 1 most wanted person municipal level sa Barangay Garita A, Maragondon, Cavite. Nito lamang, Nobyembre 20, taong kasulukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Roxanne sa isinagawang pag-monitoring at pag-surveillance. Nadakip si Roxanne sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa iba pang panlilinlang sa ilalim ng Article 318 ng Revised Penal Code sa ilalim ng Criminal Case Number MR-23-092 at MR-23-093 na in-issue ng Metropolitan Circuit Trial Court, Maragondon, Cavite na walang inirekomendang piyansa. Nasa kustudiya na ngayon ng Maragondon Municipal Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Lovimir Julian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Julian. Arestado ang dalawang lalaki sa magkahiwalay na bypass operation ng Eastern Police District sa Pasig City. Ang ulat mula kay Patrolman Reynan Jade Gravera. Abot 180,200 pesos na halaga ng iligal na droga ang nasabat sa dalawang bypass operation ng EPD sa Pasig. Unang nadakip ng mga tauhan ng Pasig PNP ang 19 anyos na drug suspect na kinilalang si alias Brian, kung saan nakumpiska ng mga operatiba mula sa kanya ang mahigit kumulang 15 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 120,000 piso. Samantala, sa ikinasang operasyon ng EPD Drug Enforcement Unit, naaresto naman ang 33 anyos na si alias Dong matapos mahulihan ng iligal na droga na tinatayang nagkakahalaga ng 78,200 pesos. Parehong nahaharap sa ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasalukuyan na silang nakakulong sa himpilan ng Pasig habang gumugulong ang kanilang kaso. Tinitingnan din ng mga otoridad ang maaaring grupo ng dalawa at source ng mga iligal na droga na pinagkukuhaan ng mga sospek upang matuldukan na ang kanilang operasyon. Mula dito sa Eastern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Reynan Jade Gravera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Gravera. Nasukol ng mga tauhan ng Las Piñas City Police Station ang isang babaeng most wanted person na may kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Tinutukan yan ni Patrolman Reyna Joyce Daliri. Hindi na nakapalagpas sa mga autoridad si alias Divina, 27 anyos, na other wanted person ng Las Piñas City Police Station matapos itong basahan ng kanyang kaso kaugnay sa child abuse. Ang mga tauhan ng Warrant and Subpoena Section ng Las Piñas PNP ang naghain ng kanyang nakabingbing warrant of arrest sa BF Martinville, Barangay Manuyo 2, Las Piñas City nitong Lunes lamang alas 10 ng umaga. Matapos maglabas ang Family Court Branch 2 Las Piñas City na may inirerekomendang piyansa na 80,000 pesos. Pansamantalang nakadetine ngayon ang akusado sa kustudiya ng nasabing istasyon para sa proper disposition. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. 10 dating membro ng Communist Terrorist Group ang nakabilang sa alyansa ng Mambubukid ang nagbalik loob sa 2nd Provincial Mobile Force Company Aurora sa Barangay San Juan, Gimban, Nueva Ecija. Ang ulat mula kay Corporal Giselle Rivera. Binawi ang suporta ng mga 10 aktibong sumusuporta sa mga rebeldeng grupo at voluntaryo ang mga ito na nagbalik loob sa pamunuan ng 2nd PMFC Nueva Ecija PNP sa Barangay Nagpandayan, Gimban, Nueva Ecija. Ang naturang pagbabalik loob na pinangunahan ni Police Major Christopher L. Baybayan,
Force Commander ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng Nueva Ecija Police Provincial Office. Ayon sa ulat ng 2nd PMFC Nueva Ecija PNP, mga miyembro ng Liga ng Manggagawang Bukid ang 10 nagbalik loob sa nasabing lugar. Bilang pagtalikod sa mga komunistang teroristang grupo ay nanumpa at lumagda ang mga ito ng oath of allegiance to the government na kung saan saksi ang pamunuan ng 2nd PMFC Nueva Ecija PNP. Kasabay nito ay nagbigay ng tulong ang mga otoridad ng grocery packs kaugnay sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na programa ng ating pamahalaan. Hinihikayat ng 2nd PMFC Nueva Ecija PNP ang mga natitirang kasapi at suportado ng CPP, NPA, NDF na magbalik loob sa ating pamahalaan at makiisa sa iisang layunin na labanan ng insurhensya at terorismo sa ating bansa. Mula dito sa gitnang Luzon, ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Rivera. Timbog ang 4 na drug suspects sa anti-illegal drugs operation na ikinasad ng Philippine Drug Enforcement Agency ng Region 8. Kasama ang Catbalogan PNP sa Barangay Canlapuas, Catbalogan City, Samar. Alamin ang report mula kay Patrolwoman Sherry Ann Mase. Arestado ang 4 na drug suspect sa anti-illegal drugs operation ng mga operatiba sa Barangay Canlapuas, Catbalogan City, Samar. Bandang 11:50 ng gabi nang maaresto ang mga suspect, mga tauhan ng Catbalogan City Police Station Drug Enforcement Team at PDEA 8. Nakuha sa mga suspek ang 6 na pakete ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 18.1 grams at nagkakahalaga ng 144,800 pesos at iba pang mga drugs paraphernalia. Mahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Section 5, 6, 7, 11 at 26 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Masi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Masi. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. At syempre, nais namin pasalamatan ang lahat ng ating mga viewers sa araw na ito. At syempre, partner, baka may mga gusto kang batiin. Mga kasamahan mo sa Philippine Navy. Yes, Mama. Gusto natin batiin yung ating group commander, si Captain Gregory Favic, Philippine Navy General Staff Corps. At ang ating Deputy Commander, Captain Golda Quiver. Sa ating Chief of Staff, Ma'am, si Commander Hernan. Sa ating Simus School Commandant, kay Acting Commandant natin, kay Commander Fortanos, Philippine Navy. At sa buong staff ng Simus School, please watch po. Ito yung programa ng PNP. Araw-araw meron silang programa. Subaybayan po natin yung kanyang programa. At nais ko rin batiin yung buong class ng PHAEC Class 02-23, yung dahilan kung bakit po nandito kami ngayon. So, we are 28 members at yung nahati kami ng grupo, Ma'am, na iba't ibang grupo. Grupo namin yung napunta rito sa istasyon ninyo. At maraming salamat po, Ma'am, sa pag-imbita sa amin dito. Yes, at 2 linggo namin kayong makakasama dito sa Campo Crame. Lalo na dito sa Police Community Affairs and Development Group. Ayan. Maraming salamat, partner, sa iyong pagsama sa akin dito bilang aking co-host. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Acorda Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. At Seaman First Alvin A. Sabanal, Philippine Navy, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.